Hello! Kumusta? Welcome dito sa Pinoy Soldier TV. So, ayun, ngayon may re-react tayo, ano. Ito yung isa sa mga paborito kong content creator. Hindi lang dahil dun sa mga napupuntahan o sa mga ine-explore nila, no. Dahil din sa yung pagiging yung creativity nila sa pag-e-edit ng ng video. Yun yung gusto ko rin sanang matutunan sa kanila. Which is nakakapagdagdag ng ng interest, 'no? Ayun yung reason bakit madalas ko silang panoorin. Well, isa siya sa madalas kong panoorin. Siya nga pala si si Zarkaru, 'no? So ayan, hindi lang naman siya, kumbaga isa siya sa mga magagaling sa mga nakita ko na mag-edit ng video. So sila Agassi Ching, 'di ba? Yan si Zarkaru, si, si Vronin, may mga quality talaga gumawa ng ng video. So itong re-reactan natin, ito yung exploration niya sa Taiwan's biggest abandoned hotel, 'no. Ano na ata 'to, matagal na rin 'tong video na 'to, parang 1 month or 2 months ago. Pero hindi ko pa naman siya napapanood, as in hindi pa. Nakita ko lang siya and, na-curious ako. And hindi ko na siya yung kagaya ng ibang ginagawa ko na pinapasadahan ko, titingnan ko kung anong meron. Hindi na, kasi, tutuusin, unang-una wala naman akong nakitang so far, wala akong nakitang kapekhean sa ginagawa nila. Hindi naman sila namemeke ng video, 'di ba? Tsaka isa pa, one of the reason bakit ko pa siya gustong panoorin dahil yun nga, nakakatuwa yung kung paano nila i-present yung video, o paano niya i-present yung video niya. So yun, panoorin natin, 'no, and sana enjoy natin 'to. This is the biggest abandoned hotel and gym facility sa buong Taiwan. Andito pa halos lahat ng gamit, pati swimming pool, basketball court, naglalakihang tennis courts, mga bilyaran ay sama-samang nabubulok sa lugar na to. Sobrang dami computer. Eto na, nagsimula na kaagad, 'di ba? Yung cut yung cuts ng mga ng shot, 'di ba, nakakatuwa tingnan. Di kagaya nung basta lang ginawa din na na video. Sasakyan yun, This hotel is one of the biggest hotel back in the 90s. Mayayaman lang ang nakaka-afford nito. Dahil for you to be a member, you need to pay 500,000 Taiwanese dollars or equivalent to 17,000 US dollars or in pesos is 900,000 pesos. Ang dahilan sa pagsara nito ay malala. To the point na tinawag nila itong biggest fraud scandal dito sa Taiwan. Dahil yung isa sa mga owners ng hotel ay tinakbo yung mahigit sa kalahati ng mga membership fees. At Yun yung isa pang nakakatuwa, obviously, hindi siya yung nag-explore lang siya ng basta. Well, hindi ko rin alam, 'no, pero sa way, niya kung paano niya ikuwento o paano siya mag-narrate, obvious naman na na ni-research niya muna talaga yung location bago siya mag-shoot. Kung iko-compare natin 'to sa yung mga, naisipan lang na basta mag, biglang babanat ng intro, gagawa ng kwento, napakalayo nito. ito ay nakaapekto sa libo-libong members at operasyon ng hotel. Tinakbo ng isa sa mga may-ari ang milyon-milyong halaga ng pera. Nagtago sa China at kahit alam na ng ibang mga may-ari ang napakalaking loss nito, ay patuloy pa rin silang nag-operate at naghahanap ng members sa pag-aakalang ang lahat ng ito ay mababawi pa. Naging parang Ponzi scheme ang nangyari. Naghahanap ng bagong members at yung mga binabayad nila
pinang-aabono sa mga dating members. Pero hindi rin nagtagal ang lahat at napasara rin ang hotel na to. Lumabas ang tunay na nangyari at ang dating napakaganda at pinaka-eleganteng resort dito sa Taiwan ay nabubulok at abandonado na ngayon. New Jollibee Mix and Match combos. Now with 6 Yun mains lang. and 6 sides. Starts at Yun yung 75 hindi pesos. natin mapigil. Ads, di ba? Wala tayong magawa dyan eh. Kasama siya eh. May araw pa na kami ay pumunta. Medyo matagal rin ang biyahe, kaya pagdating namin sa nasabing lokasyon, hinanap na agad namin ang daan na pwede namin pasukan. You see the window? The gate? Yeah. That's where we enter. So papasok na kami guys. Ito yung papasukin namin. Yung maliit na pintuan. Parang bintana yata to ng guardhouse. Nilapitan namin to at sa aming paghahanap ay nakita ko na panibagong lagusan na pwede namin pasukan. Here. Oh, this is another entrance. Kaagad kaming pumasok dahil palubog na rin ang araw. Mahirap abutan ng dilim dahil di namin kabisado ang paligid. Alright guys, so papasok na kami. At pagpasok pa lang, tignan nyo to. Punong-puno ng mga upuan. Dilim. Mga gamit. At dito pa lang ang gamit. Sinubukan ko itong pasukin. Imagine niyo, no, pumasok siya maliwanag pa pero yung loob sobrang dilim na. Ano pa kaya pagdating nung gabi, no? Pero hindi na ako tumuloy dahil alam kong marami pa sa taas. Sa hallway ay nagkarat din ng mga gamit. Ba't ibang nakasulat sa pader at sa hagdan? May mga trophy pa guys. So right here, dito yung mga elevator nila. Mahahalata mo sa itsura ang kalumaan ng mga elevator. Napakarami ditong kalat at nagbagsakan na rin ang ilang parte ng kisame. Or guys, after dito sa elevator, ito meron dito parang paakyat yata to. Isang napakalaking silid ang sa amin ay bumungad. Malaking, At kung hindi ako malaking nagkakamali, space din ito pala ang sa lobby gitna ng tapos hotel. maliwanag. Dito pa yung Open mga yung upuan. gitna, bale. Dito pa, sobrang laki. Tapos yung mga salamin, basag-basag na. Dito matatagpuan hagdan paakyat sa second floor. Nakakalat din dito ang mga lumang lamesa. So katulad ng lagi natin ginagawa, let's find a date. Let's find a calendar kung kailan ba ito nag-stop. So isa sa napansin ko, ang dami rin mga bala dito ng mga BB bullets, ng mga airsoft. So probably may mga nangyayari itong airsoft battle. Sa lugar na to, napakaraming basura. Actually, oo, pwede. Yung magandang spot yung mga ganyan eh. No? Yung maglalaro kayo ng airsoft dyan. Tapos, kasi ano eh, kumbaga, mas maraming pwedeng pagtaguan dyan. Iba't ibang kalat, iba't ibang brands at kasama na itong nabubulok dito sa loob. Right here guys, merong swimming pool. Akala ko talaga indoor swimming pool, pero nung nilapitan ko, isa itong hagdan na napakataas at wala itong railings. Yun lang. Delikado yan. Di pala swimming pool. Sa tapat nito ay isang silid na puro gym equipments. Sobrang daming gym equipments. Marami pa rin gamit nandito sa loob. Tara, let's see what's more. Dito sa lobby ay napakaraming graffiti. May nakita akong isang kwarto na na-curious ako kung ano na kayang meron sa loob. Ito naman yung dati nilang coffee shop. At pagpasok ko, ito ang aking nakita. Sa bandang dulo ay nakita ko ng mga computer. Grabe. Sobrang daming computer. Literal na sobrang dami. Naririto ang ilang TV, monitors, printers, basically ang buong database ng hotel. Guys, so ito na. Nakita na ako ng date. So ito ay July 31, 2002. Meron pang resibo guys nung 2001. So let's go, let's search for more. At this point, lumabas muna kami para sa So, yun yung basis nila kung ano. Pakicorrect nga ako, yun yung basis nila kung kailan last nag-operate. Tama ba? Well, kasi parang hindi siya ano eh. Hindi siya reliable na gawing evidence. Lalo na kung yung ano ba yun, receipt or kung yung paper na nakita lang dun sa loob. Eh, paano kung halimbawang sabi mo nga may mga naglalaro ng airsoft, di ba? Malay mo isa doon resibo ng kung ano yan, di ba? Or malay mo naman na meron ding pumunta dyan na ibang tao nakaiwan ng resibong yan. Unless kung yung resibong yan, although hindi naman nakita o hindi niya naman sinabi kung anong receipt yon.
o kung anong papel yun. Kung yun ay kung resibo ng itong abandoned hotel na to, pwede naman, pwede. Pero napaka-slim, ano eh, slim pa rin yung chance na tama yung date or tama na sabihin na yung last day or date. Paano ba? Or yun yung last na time na nag-operate yung hotel, di ba? Pa rin paano kung halimbawang yung receipt na yan ay nirelease o ginawa, yung receipt na yan sabihin natin na 5 years or let's say 10 years before pa abandon yung hotel na kumbaga na-preserve lang or naitago lang sa sa cabinet, di ba? So hindi siya pwedeng gawing basis para sabihin na yun yung date na or yun yung last date or last season, last na nag-operate yung hotel. Na magpalipad ng drone. Pero dito sa labas, andito pala ang kanilang outdoor swimming pool. Pinalipad ko na ang drone para rin makita ang buong area. Napakalaki and what I found is really interesting. Ilang palapag ang gusaling to. Nagsisimula pa lang tayo sa pag-explore. Meron pa pala itong napakalaking tennis court, indoor swimming pool at ito yung lilibutin muna namin bago pa tuluyang dumilim. Bago pa tuluyang dumilim, galing ng transition, no? Saan naroon ang indoor swimming pool. So guys, so pababa na kami, basag-basag na yung mga salamin dito. Kita nyo yung transition na yun, paliwanag biglang parang alam yung yun yung maganda na transition na hindi ko alam, to be honest, hindi ko alam paano ginagawa. Kung titingnan nyo yung shot ng camera, parang hindi gumalaw. Ayun, tingnan natin Indoor swimming pool at ito yung lilibutin mo Ayan, namin tingnan natin tuluyang Ayan from that spot, parang dun pa rin, as in hindi tingin ko lang, I mean, hindi halata na gumalaw yung drone, na parang in-stay lang nila hanggang dumilim. Well, unless ganun nga yung ginawa nila, no? Pero parang napakatagal naman. dumilim. Ayun, pak! Diba? Bago pa Galing, no? dumilim, dumiretso na kami sa lugar kung nasaan naroon ang indoor swimming pool. So guys, so pababa na kami, basag-basag na yung mga salamin dito, so medyo delikado na siya. Wow! Sobrang dami ng graffiti dito, banda. Dumire-diretso na kami hanggang sa maya-maya lang. Ito na ang indoor swimming pool. It has a boat. Grabe. May mga laruan sa pool. Tapos may mga kayak. May mga pinto. May mga upuan. May table tennis din. Kung ano Grabe. ang mga gamit ang nakalutang sa swimming pool. Nakakapanginayang kasi sobrang laki niya. Walang exit dito. Gusto namin puntahan yung mga tennis court para makita kung ano na meron din ngayon. Kagad na namin hinanap ang daan papunta sa mga tennis court. Kailangan pa namin umakyat sa taas. So dito lang yung way para makalabas. Dahil ito lang ang Ang tamang laki ng lugar. paglabas namin. Okay guys, Grabe. so mamaya na namin to explorein. Ito, gusto muna namin makita yung court bago pa dumilim kasi mahirapan kami dahil pululumot yung lapag. Pero bago tayo pumunta doon, tingnan nyo naman to. Isang abandonadong sasakyan ang dito na nabubulok. It would be a sports car, right? Honda bro, look. Yeah. Honda? The engine is Honda bro. It's like a Yeah. Honda City bro. Pupunta na muna kami dito sa court kasi lulubog na yung araw and mahirap mag-explore ng gabi na. Dumiretso na kami at ang lagay ng mga court ay ito na. Dutch Mill Froyo, a delicious drink packed with Froyo goodness. Sorry, wala tayong magagawa dyan. Ads yan eh. Na ang lapag, basag-basag na ang mga salamin at ang mga tennis court ay tambak na ng mga basura at iba't ibang klase ng mga graffiti.
Grabe, sobrang daming bubog, man. Sayang naman. Tiny glasses, bro. Grabe, insane. Sayang naman yung lugar. Sana i-renovate. Kita ng mga ganito na sobrang lalaki pero nakakapanghinayang din. There's a lot of spray paint. Hanggang ngayon makapit pa rin yung sa tennis court. Till now? Dude. Hear that, bro? What's going on? I don't know. Is war happening? No way. Yeah, it's going dark already. So dumidilim na rin. Hindi pa namin na-explore yung 3rd floor and 4th floor and kung iba pa mga floors. So, Grabing lawak. na natin yun. Okay guys, so medyo mahirap to exploration to kasi medyo madilim na. Yo, are you sure? Yeah. Yo! Yeah, watch your step, dude. Baba Grabe. na kami para masimulan na ang exploration sa loob. Alright, so this is the first floor. Madilim na kaya mas nakakadagdag ng takot. So medyo natakot ako kanina kasi ang lalim nun. Yun yung sinilip natin nung unang-una. Yung banda sa intro. At dumiretso na kami sa second floor. Alright guys, so mag-split kami ni Steve. Siya nandun. And ako dito. Nakakatakot yung Naghiwalay lugar. kami at unang pinto pa lang na pinasok ko, napunta ako sa server room. At sa sumunod na pinto, This room, sobrang daming paintings guys. isang kwartong puro paintings naman ang naririto. Nakakita rin ako ng mga lumang litrato ng hotel at nandito rin ang structure plan niya. So ito naman guys yung structure plan niya before. Sobrang laki niya pala talaga. Halos buong building yata hindi nakalagpas sa mga pambababoy. Alright guys, tingnan natin to kung ano meron dito. Sa kabilang bahagi ay naririto ang isang silid na kung saan dito nagaganap ang mga maliliit na events. At sa Grabe talagang sira-sira na siya. Tsaka mukhang, ayun nga, sinabi niya, talagang binaboy na rin. Wala wala nang halos wala nang mapwesto, puro graffiti na. Halos lahat ng pader. Diba? Sayang naman yung lugar. sumunod na kwarto, may mga nagkalat na movie tapes, iba't ibang palabas, meron pang paintings at meron pa ako nakitang lubid. I wonder kung anong mga nakalagay dito sa tape. Sa sumunod na kwarto ay hindi ko talaga in-expect ang makikita ko. Oh, mas malaki pa to. Ito na yata yung grand hall nila guys. Look. Isang napakalaking silid at sa palagay ko ay ito ang main auditorium. Yo guys, grabe. Oo nga, laki. Sobrang laki na ito. Guys, tingnan nyo to. As in napakalawak, nakakalula sa lawak. Grabe. Sobrang laki na itong place na to. Wow. Golden chandelier, napakalawak na event area at talaga namang Ano? nakakapanghinayang. Hindi na ba pwedeng pakinabangan yung chandelier na yun? At paglabas ko, kakaibang bagay naman ang natuklasan ko. Medyo weird to. So medyo weird lang tong triangle na to. Tapos may 4 na tao, may cross sa gitna. Tapos nakaluhod. Tapos nakalatag to dito. Wait. Makes sense? Tapos may 4 Ano na daw? tao, may cross sa gitna. Tapos nakaluhod. Tapos nakalatag to dito. Wait. Makes sense? Kasi merong 3 dito na pantay-pantay. Kung makikita niya na 1, 2, 3. So yung 4 dito is magulo. 1, 2, 3, 4. Ang iniisip ko, so ayan, merong 3 upuan, 1, 2, 3, and merong 4 na yan. So 4 din yung nakalagay doon. What if sila tong 4 na to? So yung 3, mga masters. So may mga maskara. Creepy. Ayun yung ayun yung, well, naman sa hindi maganda. Pero parang, parang unnecessary na okay na pinapakita mo na sa amin yung yung lugar, nag-e-explore ka na, nang magko-connect ka pa ng ng something na parang gustong pampalabas yung paranormal o ano ba yan, related sa kulto, di ba?
Oo, creepy na yung lugar, okay na yon. Kasi kung sinasabi mo na tama din, apat din yung silya, coincidence lang yun. Diba? Unang-una, wala namang ebidensya. Diba? Well, pwede rin naman nga, pwede rin naman, pero para ano mo pa, elaborate mo pa o palawakin mo pa yung sinasabi mo, 'di ba? Kung wala ka namang ebidensya, yun nga yun, 'di ba? Well, again, hindi naman masama. Hindi naman masama kasi exploration 'to, creepy yung lugar, 'di ba? Dagdag takot din. Pwede din yung maskara eh. Tingnan yung mga maskara guys. Hindi ko masabi kasi wala akong proof. Pero ang iniisip ko, Yun na, wala kang proof. 'Di ba? Pero again, hindi naman masama, pero parang hindi na siya hindi na kailangan. Hindi na dapat siya i-open pa. hindi kaya may nagre-ritual dito before? Kaya kaagad na ako umalis sa silid na to dahil natatakot na rin talaga ako nang may bigla akong madaan ng mga nagkalat na buhok. Meron ditong buhok na makakapal. Para bang may ginupitan na tao dito sa loob. Bakit na tayo sa taas? Tapusin na namin tong exploration na to guys. Umakyat na ako sa third floor para rin sana mag-explore pa ng onte at hanapin na si Steve. Third floor. Yung pakiramdam ko sa mga oras na to, pinaghalong takot at kaba. Takot na dahil mag-isa na lang ako at kaba dahil hindi ko alam kung nasan na yung kasama ko. Rooftop tayong taas. Grabe. Feel ko ito yung bar. Look at this. Usually kasi yung mga bar, ganito yung position. Grabe, no? May nakita pa akong isang kwarto, kaya pinasok ko. Wow. Billiards. Tapang niya rin. Bilyaran dito. Wow. Imagine niyo, ang tapang niya rin, no? Para libutin ng mag-isa yung ganyang kalaking lugar o floor ng hotel. Tapos yun nga, magkahiwalay pa sila. I mean, kaya naman. Meron din namang ibang makakagawa. Pero imagine mo yun, no? Knowing na hindi mo naman alam kung anong makakasalamuha mo dyan. And alam mo na wala ka naman sa sariling bansa mo. Diba? Paano kung halimbawang meron palang mga masasamang loob na naandyan sa palapag na yan? Diba? Siguro hindi na nila naisip yun. Isang kwartong puno ng bilyaran ang nandito sa loob. Sayang. So ito naman yung gaming room dati. So, tingnan nyo guys, puro billiards. Pinuntahan ko yung kabilang bahagi ng floor na to. Meron pang hagdan pataas at isa pang silid na na-curious na naman ako. Nakakatakot. Yung vibes ng lugar ay nakakatakot talaga. Ako lang mag-isa tapos pakiramdam ko parang anytime may lalabas. So right now guys, I'm alone. Hindi ko na alam kung nasa na si Steve. May mga nadaanan akong table na pabilog at hindi maalis sa isip ko yung ritual sa baba. May pinasok na naman akong pinto at sa wall nito ay may mga paintings. Sayang naman yung painting. Tinuloy ko pa rin kahit kinakabahan na talaga ako. Andito na ako at hindi ako pwede magpadala sa takot. Creepy. Shit, that's creepy. That is f***ing creepy. Unang tingin ko akala ko kalahating katawan. Hindi ko mapigilan lumingon dahil parang pinaglalaroan ako ng imahinasyon ko This is the kitchen. na parang may nakatingin sa akin. So guys, dito, ito na yung kitchen area. Alam nyo, common yun. Alam mo, creepy yung lugar eh. Common yun. Maglalaro talaga isip mo dyan. Dahil may mga plato pa rito. And ito, yung lumang kitchen. And sira-sira na rin ngayon. Binivideohan ko yung paligid na may mapansin ako.
Ay, may tumutunog dito. What's up? Hello? Hello? Pero hindi ko nalang pinansin at inisip na baka patak ng tubig lang yun. Pabalik na ako, guys. Medyo natatakot na ako. Alam mo, parang may nakasunod sa akin. Ewan ko ba? Parang may nakatingin sa akin. Ganun yung feeling ko ngayon. I mean, Gusto ko sanang umalis na pero kailangan ko pang hanapin yung kasama ko. hey, yo, Steve! Iniwan ka na ng kasama mo. Kinanap ko siya sa mga posibleng lugar hanggang sa mapadpad na naman ako sa isang kwarto. Kwarto na naman. Papasukin mo uli. Napadpad ako sa isang kwartong puro damit at mga gamit pangkain. Nakakatakot. Puro plato na yun nandito. Literal na puro plato. Emergency Magnolia Creamy Chicken Spread. Pinakamasarap at pinakami-delicious. Kaya love namin. Mas creepy yan. Ads yan eh. Kaya, exit, I guess. Kaya lumabas na ako at nagpatuloy na sa paghahanap. Sasagarin ko na sarili ko. Hakatin ko na tong last floor. Last na to. Oh, rooftop na to. grabe, umabot pa siya sa rooftop. Okay. Pero wala pa rin ako Steve na nakita. So, okay natin yung... Baka naman nasa baba, baba ka na rin. Medyo delikado dito sa inaakitan ko. Walang railings at onting mali ko lang pwedeng buhay ang kapalit. Ayo. Pero wala pa rin ako makitang senyales na nandito siya. Shit. Wala siya dito. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa rooftop. Grabe yung taas, no? Natakot Maganda ako. pero creepy. Iba yung kabog ng dibdib ko, men. So, ang plano, kapag si Steve din nagpakita, uwi na ako mag-isa. Promise, iba yung kabog ng dibdib ko. Parang may nakatingin sa akin. Ewan ko, hindi naman haunted tong lugar na to. Pero, ba't ganito yung nararamdaman ko? Nagpalipas muna ako dito ng oras at matapos ang 30 minutong Eh, hindi mo rin masasabi. Diba? Unang-una, abandon yan. Pwedeng hunted. Nagkataon lang siguro na iilan lang yung nakaka-experience na pumasok dyan. Pero who knows, di ba? Pero kung wala ka naman talaga nararamdaman, di baka nga hindi. Baka hindi siya hunted. Di ba? pag-aantay. Dito na si Steve, guys. Ah, finally, bro. Yeah, I was waiting for you. I was Really? Yeah, there's a how do you even call it? It's like a rooftop tennis course. Here? Down that way. I think I was just done. sitting there waiting for you. I'm done, dude. Dito sa Taiwan, yung Uber namin, Tesla. Right here. Okay. Ito, grabe. Astig, no? Tesla. So, ayan, no? Nag-enjoy ako. Nag-enjoy naman ako. Kahit pa paano. Hindi siya yung typical. Hindi siya yung typical na exploration na nakikita natin. Usually, pag sinabing exploration, nahahaluan na ng ano eh. Ng takot, ng kaba. Kasi usually, inang ine-explore, mga haunted na lugar. Oo, ito naman nakakatakot pa rin naman to since abandoned siya. Pero hindi ito yung talagang hahanapan mo ng hahanapan ng kababalaghan. Di ba? Kumbaga ako personally, mas na-enjoy ko yung lugar. Di ba? Sana ito yung yung matutunan ng iba na nag-e-explore. Yung hindi lang dahil may nagpakita o hindi lang dahil dun sa ito yung uso, titira na lang ng basta-basta. Ito,
itong ginagawa nila Zarkaru, nila Steve Ronin, nila Agassi Ching. Ano kita mo sa kanila yung effort talaga. Yung sa pag-edit, yung transition ng sorry, kailangan ko na naman yung mic. Yung transition ng kada eksena, kada scene, di ba? Napakaganda, malinis. Kaya ako personally, kung halimbawang panonoorin ko lang siya, yung tahimik lang ako, ito yung klase ng video na tatapusin ko talaga. Di ba? So, sayang lang. Sana yung matutunan din ng marami to. Diba? Andun yung pagka-artistic side ng video. Diba? So, yun lang. No? Marami pong salamat sa mga nag-stay at nanood. So, hanggang sa susunod ulit na upload natin. Dito lang sa Pinoy Soldier TV. Babu!